Rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapuso, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa Apoy sa Dugo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa akin channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recaps na aking i-upload. Tuluyan ang gumuho ang mundong matagal nang binuo ni Angel. Matapos mabunyag ang katotohanang hindi siya tunay na kapatid ni Vanessa. Isa-isang nawawala ang lahat ng kanyang pinaghihirapan at pinalano. Ngunit sa halip na sumuko, mas naging mapanganib pa nga siya kaysa sa dati. Determinado naman si Vanessa na tapusin ang lahat ng panlilinlang ni Angel. Ayaw na niyang hayaang masira pa ang kanyang pamilya, kaya dumating ang araw ng pagtanggap kay Angel sa organisasyon ni Madam Sylvia. Doon niya inilantad ang buong katotohanan sa harap ng lahat. Labis ang pagkagulat ng mga naroon nang sabihin ni Vanessa na ang babaeng matagal nilang pinaniniwalaang na mabuti ay isa palang mahusay na manloloko. Inamin din niya na ang kanyang pagpapanggap na may problema sa pag-iisip ay bahagi lamang ng kanyang plano upang malaman ang buong katotohanan tungkol dito kay Angel. Ipinaliwanag ni Vanessa na ginamit ni Angel ang pagkakakilanlan na nawawalang kapatid upang makapasok sa pamilya panganiban at makuha ang kanilang tiwala. Dahil dito, nayanig maging si Madam Sylvia na matagal ding naloko ng mga kasinungalingan nitong si Angel. Ngunit sa halip na depensahan ang sarili, bigla na lamang nagwala si Angel. Sa kanyang galit, halos hindi na niya napigilan ang sariling aminin may mas malaki pa siyang balak labang kay Vanessa at sa buong pamilya nito. Dahil dito, agad na ipinag-utos ni Vanessa na ipaabot sa mga otoridad ang lahat ng impormasyon na hawak nila laban kay Angel. Kinabukasan, nagulat si Angel nang makita niya ang kanyang pangalan na laman ng mga ulat at hinahanap ng batas. Ngunit tulad ng dati, nakaisip na naman siya ng panibagong panlilinlang. Nagpanggap siyang si Kiara at tumawag kay Vanessa dahil umaasa pa rin na makita ang tunay niyang kapatid. Agad naman nagtungo si Vanessa sa lugar at itinuro ng tumawag, ngunit pagdating niya roon, si Angel ang kanyang nadatnan. Mayabang pang sinabi ni Angel na madali pa rin niyang maloko si Vanessa. Ngunit matatag itong sumagot at sinabi na tapos na ang lahat ng kanyang panlilinlang. Sa kasamaang palad, nakatakas pa rin si Angel bago siya maabutan ng mga pulis. Habang nagtatago, nakaisip siya ng isang nakakatakot na plano. Alam niyang mahal ng pamilya panganiban ang batang si Mikay, kaya naisip niyang gamitin ito bilang paraan upang makaganti kay Vanessa at muling guluhin ang kanilang pamilya. Samantala hindi mapakali si Vanessa. Ramdam niyang hindi pa tapos si Angel at may mas mabigat pang panganib na paparating. Ang kanyang pinakamalaking pangamba ngayon ay baka madamay ang inosenteng si Mikay sa susunod na hakbang ng desperadong si Angel. Talagang kapanapanabik ang mga kaganapan dito sa Apoy sa Dugo. Kaya naman tuloy-tuloy lang ang pagsubaybay. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, mga kapuso.